Ano ang plano mo dito sa discovery mo ng mga blank items dito sa committee BICAM Conference Committee report? We are now planning. There's several groups right now na nagko-communicate sa akin na mag-raise dito sa Supreme Court. I-raise sa Supreme Court on the ground that if your BICAM report are blanks or have defects, the budget is invalid. Aside from the grounds na unconstitutional, yung ginalaw yung education sector fund, nilampasan nung public works funds, no? Then Kami po kasi ay naghahanda rin sa pagfa-file ng pag-question ng constitutionality ng 2025 budget. Pero very specific on itong sa education, sa PhilHealth. Hindi pa po kasama sa scope ng iniisip namin itong mga blankong item sa BICAM na biglang nagkaroon ng laman dito sa GAA. Para lang po malinawan ng mga nakikinig sa atin ngayon, no? 2 dokumento yung pinag-uusapan natin. Yung isang dokumento ay yung Bicameral Conference Committee report na nag-reconcile ng House at Senate version. Ito yung maraming blanco. Madaming blanco. At yung GAA na pinirmahan ni Pangulong Marcos. So in terms of the process, dapat na-reconcile na dito sa BICAM, ito yung magiging basehan ng bill na ni-ratify ng House and Senate. Dapat wala na yung pinagkaiba kasi technically dapat na-finalize mo yun lahat sa BICAM. Ngayon, ang tanong, kung itong BICAM ay may mga blanco, bakit yung pinirmahan ng presidente wala ng blanco? Sino ngayon yung naglagay? Yun ang biggest question. Sinong magician na naglagay diyan ng figures? At saan na part na nilagay yung... Yes. Kailan nangyari yung paglalagay, pagkumpleto? Sino ang naglagay? Dahil hindi nga nire-reflect yung mga figures na to ng Bicameral Conference Committee report. Go ahead. Yun na nga ang sinasabi ko sa mga kaibigan ko. Kasi dito parang mas mukhang may standing ang mga congressman sa usapin na to. Kasi yes, this is a legislative process. No? We should cross party lines pagdating dyan because taxes ng taong bayan to, pera ng taong bayan, mahirap na. The more na mag-file, mas maganda para i-consolidate din naman yan pagdating sa Supreme Court. I can give you some of my notes, although hindi ko pa, alam ko naman, bright si Cielo, magaling, and you understand very well budgeting. Ibadala ko na kasi mukhang hindi ko talaga matatapos yung ginagawa ko sa earmark. 12 or 13 items sa earmark funds, which has already an existing legislation, ginalao din. I don't know bakit walang break na mga ito. So napakadami. Ito pong binabanggit ni Kong Ungab na earmark funds, ibig sabihin po may mga existing na batas na to na malinaw na nagtatakda kung magkano yung mga pondong dapat ay nilalaan para sa mga programang ito. Yes, so, ang tawag yan, special account in the general fund. Yes, so hindi pwedeng basta-basta baguhin na lang kasi kung babaguhin yan sa GAA, parang sinabi mo na inamyendahan mo yung mga specific laws na nagtakda kung magkano ba dapat yung budget na yan. At may malinaw na decision po ang Supreme Court na ang GAA ay isang general law at na hindi ito maaaring mag-amend ng specific law. Yan. Yes. Same argument po yan ng PhilHealth. Yes, marami na po yan. Kaya talagang yun po yung argument na ginagamit nating batayan dito sa budget na ito. So napaka-problematic po talaga nung 2025 budget. Ako nga po, Kong Sid, alam mo naman yung panawagan ko sa buong budgeting process, no, na sana maging mas transparent itong BICAM para nakikita natin kung saan yung mga insertion at dapat nga sana katulad ng sinabi nyo, dapat yung differences lang ang nire-reconcile hindi yung ginagalaw lahat. Kasi kung ginalaw mo lahat, parang binaliwala mo yung effort. Binaliwala mo yung pagod. Oo. Correct. Yung ginawa, sa simula sa preparation ng NEP, yung lahat ng mga hearings na ginawa, binabaliwala mo dahil binabago mo lahat pagdating sa BICAM. Unfortunately, meron po ata tayong Supreme Court decision dyan na may ganong authority ang BICAM, no, na pwede nilang baguhin within the domain ng topic yung content ng mga dumadaan sa kanila. Kaya maganda nga pong dalhin natin tong mga ganitong challenges sa Supreme Court dahil mukhang hinug na
At panahon Eh, na i-review ng Supreme Court pero yung mga parang naging desisyon nila. yung ruling na yan sa BICAM parang hindi unrelated sa budget, iba yata yun, iba, Iba ibang po, iba. kasi ito Hindi budget eh, budget. oo, oo. Oo, but general ano, kasi yun nga po yung binabanggit ko. Alam niyo po yung BICAM, nangyayari yan hindi lamang sa budget kung hindi sa lahat ng batas na binubuo ng Kongreso natin. Mag-share siguro ako ng specific experience ko dyan sa BICAM, Kong Sid. Kasi even before I joined government, very active naman ako sa policy advocacy eh. Meron akong isang batas nung train law na binabantayan. Yung increase ng excise tax from 2% to 4%, kung maalala nyo. Di ba Ah, tumaas yung excise tax ng 4%? Ang binabantayan ko talaga doon ay yung repealing clause para sa PD, Presidential Decree Governing the Coal Mining Sector. Kasi mm, coal mining yan eh. Madumi yan. Maraming negative effects sa kapaligiran. Hindi yan nagbabayad ng excise tax since time immemorial because of this presidential decree nung panahon pa ni Marcos Sr. So finally, nung tinaas yung excise tax from 2% to 4%, nung lumabas sa Senate version, may repealing clause na dun sa PD. So dapat magbabayad na ng excise tax ang coal industry, no? Ang nangyari, nag-BICAM, lumabas yung final version, nawala yung repealing clause. Hindi ko mm. alam kung sino sa miyembro ng BICAM yung nagpa-delete. Kasi nga secret yung process ng BICAM. Hindi natin alam kung sino sa mga congressman o sa mga senador yung nagmo-motion yan. So nung naging USEC na ako ng DOF, ang unang-una kong tanong sa mga taga-BIR, nagbabayad na ba ng excise tax yung mga coal company sa Pilipinas? Sabi nila, ma'am, hindi pa rin eh. Sabi ko, bakit? Kasi ini-insist nila na nawala yung repealing clause, na walang repealing clause dun sa final train law. So ganun po kadali, no? Kung may mga lobbyist tayo, di nyo na kailangan mag-undergo nung buong proseso sa pagbuo ng batas. Ilalabi nyo na lang yung miyembro ng BICAM. At Yes, yung mga yes. interes ay mangingibabaw sa Na BICAM. nababaliwala yung tatlong readings mo, lalo na yung Yes. walang tulugan, very ano, Mm-mm. mahirap yun. Oh, kaya Tama ka diyan, napakahalaga po, 'di diyan ba, Kong usually ang Sid, lapangan sa BICAM. na na yung BICAM na yan ay kailangan ng mas maging transparent at mas maging accountable sa taong bayan. Kasi ang nangyayari, para siyang third chamber na binabago-bago lahat, nababaliwala yung proseso ng participation sa legislative process. Kasi kahit na taong bayan, yung mga civil society nagpa-participate sa budgeting process, pero kung pwede namang bagu-baguhin lahat dito sa BICAM, ay nawawala yung demokratikong proseso.